Pareho pa rin ang panawagan ng House of Representatives ngayong nakatakdangang pag-usapan ng Senate Impeachment Court ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina nga sinabi ni House Spokesperson Princess Abante na nanindigan sila. Malinaw at matapang ang Korte Suprema. At ibig sabihin nito ay pwede pang mabago. Si Prosecution Team Spokesperson Antonio Bukoy naman, inamin na nasa kapangyarihan ng Senado na i-dismiss ang impeachment complaint sapagkat inulit nga ng Korte Suprema na immediately executory ang kanilang desisyon na ideklarang unconstitutional ang impeachment. Subalit sinabi rin ni Bukoy na baka nagsasayang lang ng oras ang Senado dahil mapipilitan din itong mag-reconvene kung sakaling babalik ta rin ng Supreme Court ang nauna nitong desisyon. Nagtataka rin si Bukoy bakit parang madaling-madali ang Senado na desisyonan ng impeachment. Dati naman hindi sila kumikilos agad kahit pa sinasabi ng konstitusyon na forthwith dapat ng maging trial. Ano man ang maging desisyon ng Senado, sinabi ni Bukoy na hihintayin ng prosecution team ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Gab, isang tanong ko siguro, no? Can you quickly discuss lang for the information ng ating mga nanonood ngayong hapon, ano yung contents ng motion for reconsideration ng House of Representatives pagdating dito sa naging desisyon ng Supreme Court? Sa totoo lang, hindi malaki ang pinag-iba ng motion for reconsideration ng House doon sa kanilang sinumite na dokumento na galing sa House Secretary General at sa Office of the Solicitor General na sinasabi nila na naaktuhan ang impeachment within 10 session days, naaktuhan ang impeachment, hindi paglabag sa due process ni Vice President Sara Duterte. Kanina nga sinabi rin ni spokesperson Bukoy ito na wala namang nawalang buhay o property sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte dahil hindi naman siya kinulong, hindi naman tinanggal ang kanyang mga ari-arian, at ang tatanggalin lang sa kanya ay yung posisyon kung sakaling magkakaroon ng trial. Tapos, bali yun ang naging content, yun ang naging contention. At ang sinasabi ni spokesperson Bukoy, hindi nila pinupuna o kinikriticize ang Supreme Court. Parang nagpapaalala lang sila na ito yung mga facts, baka po pagka nakita nyo ulit yung mga nangyari, yung procedural facts regarding the impeachment, baka mabuksan ang isipan ng mga hukom at balik na rin yung desisyon nila na nauna. Gab, let's take this opportunity para ipakita yung perspektibo naman ng ating prosecution panel. No? Isa-isahin natin, himayin natin itong naging desisyon ng Supreme Court. Una, tapos tingnan natin, ibangga natin ito doon sa perspektibo naman ng ating prosecution panel dyan sa House of Representatives. Una, yung 1 year of ban sa impeachment filing na nalabag daw ito. Ano ang perspective naman ng House pagdating sa issue na ito? Ang sinasabi ng House, hindi nalabag yung 1 year ban na dapat sa loob ng isang taon isang impeachment complaint lang yung mapaprocess ng House. Hindi siya nalabag dahil una, nagsisimula lang, binabase nila ito sa isang dating desisyon, yung Francisco versus House of Representatives na nagsisimula lang yung ban kapag ang isang complaint ay umabot na sa House Committee on Justice. Para umabot yun, kasi kapag nagsampa ka ng impeachment complaint, ipapasa mo ito sa opisina ng Secretary General. Ngayon, yung Secretary General naman, ipapasa niya yun sa Speaker, at yung Speaker, aatasan niya yung Committee on Rules na ilagay ito sa calendar of business para mabasa sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, i-forward naman ng Committee on Rules ito sa Committee on Justice. Ibig sabihin, yung first complaint na December 2, na sinubmit December 2, 2024, yung second complaint na December 5 or December 4, tapos yung pangatlo na December 18, ni isa doon wala pang nakakarating sa Committee on Justice. Yun ang contention nila na hindi pa nag-kick in, hindi pa pumapasok yung proscriptive, yung 1 year ban dahil wala pa nga sa Committee on Justice. Ngayon, yung pag-archive sa tatlong impeachment complaint, yun ang sinasabi nila ng prosecution team. Sinasabi ng prosecution team na hindi ito pagsasawalang bahala sa complaint dahil yung pang-apat ang naaksyonan. Which is, sinasabi nga nila, kung yung pang-apat na impeachment complaint ang sinasabing unconstitutional, bakit February 6 yung magiging date ng susunod na pag-file? Ibig sabihin, yun yung inaksyonan ng Kamara de Representantes. Kasi wala pa nga sa Committee on Justice yung una-unang tatlo. Pangalawang punto dito sa Supreme Court ruling, Gab, yung usapin ng due process.
can you tackle this naman? Ano yung sagot ng House of Representatives, specifically the prosecution panel, regarding dito sa usapin na ito sa ruling ng Supreme Court? Ang una nilang sinasabi dito, Neil, yung due process, meron sa konstitusyon na sinasabi na ang due process ay right to life, to liberty, against loss of property. Ang sinasabi ng prosecution, wala naman dun sa tatlong yun ang mawawala kay Vice President Sara Duterte kung magkakaroon ng trial. Number one, wala. Hindi naman, sinasabi ni spokesperson Bukoy kanina, hindi naman property ang posisyon ng Vice President. So, hindi ito nangangahulugan na walang due process. Pangalawa, sinasabi niya na kung due process ang hinahanap ng Supreme Court para kay Vice President Sara Duterte, mangyayari yun sa impeachment trial. Magkakaroon ng Vice Presidente ng pagkakataon na depensahan ng kanyang sarili. Ipaliwanag kasi hindi naman niya napaliwanag ever since mula nung Committee on Appropriations sa Committee on Good Government. Hindi niya na ipaliwanag kung saan ba napunta yung mga confidential funds na sinisita ng Kamara. So sinasabi ni Bukoy, ito sana yung pagkakataon ni Vice President Sara Duterte na ipaliwanag, ito yung due process. Pangatlo, pinupunto rin nila, actually sinama nila ito doon sa kanilang sinumiting dokumento sa Supreme Court na nabigyan ng Vice Presidente ng maraming pagkakataon sa mga komite sa House, katulad ng Committee on Appropriations at yung Committee on Good Government and Public Accountability, na ipaliwanag yung kanyang panig para sabihin kung saan nga ba napunta yung confidential funds. Sino ba tong mga tao na sinasabing may fictitious names daw? Sila Mary Grace Peatos, yung Kokoy Villamin. Yun ang sinasabi ng Kamara na hindi naman pinaliwanag ni VP Sara. Despite the fact na marami siyang pagkakataon na sabihin o ipaliwanag ang mga ito. Huling tanong na lamang, Gab, no? I mean, you discussed this in your report kanina, no? But I'd like to know, ano yung call ng prosecution panel? Because we had the press conference with House spokesperson Princess Abante kanina, and then another one later on the afternoon with Attorney Bukoy, no? Ano yung call nila sa ating mga senador ngayong hapon? Ang sinasabi ni Attorney Bukoy, tinanong natin kanina kung pwede bang i-dismiss na ng Senado yung impeachment, yung articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Dahil sinabi nga ng Supreme Court na immediately executory yung kanilang order. Ang sabi niya, within the bounds of the law naman talaga, pwede ngang i-dismiss ng Korte Suprema, ng Senate Impeachment Court, yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit, ang pakiusap nila, ang apilan nila, baka pwedeng hintayin muna ng Senado yung magiging desisyon ng Supreme Court bago ito umakto doon sa impeachment complaint. Kasi ang sinasabi ni Attorney Bukoy, baka kasi magkaroon ng pagkakataon na baliktarin ng Supreme Court yung nauna nilang desisyon, at ang mangyayari, dahil dinismiss na, kailangan pang i-reconvene ulit yung impeachment court. So ang panawagan niya, wag mo nang desisyonan, hintayin yung magiging sagot ng Supreme Court sa motion for reconsideration ng House. Kasi ang sinistress ng Bukoy, hindi naman sinabi na final and executory yung naging desisyon ng Supreme Court. Executory lang. Kumbaga, parang inaamin ni Bukoy na, pwede nilang i-dismiss, pwedeng dismiss ng Senado yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mas maigi para sa kanya na hintayin muna yung magiging resulta o yung magiging sunod na hakbang ng Korte Suprema regarding nga dito sa motion for reconsideration ng House. Tama ba yung understanding ko, Gab? Executory because it's executory but not final because nga, meron pa legal remedies na pwedeng takbuhan mga parties involved. Tama, yun ang sinabi ng Korte Suprema kahapon na immediately executory yung kanilang naging desisyon na unconstitutional ang impeachment. Pero hindi kailanman sinabi na ito ay final. Kaya nakapag-file pa ang House ng motion for reconsideration. Speculative ito, Gab, no? But I'm wondering if we're able to ask, or somebody from our friends in the media was able to ask, na yung, what happens next? If talagang, let's say that the Senate decides later on na wala na sa atin yung bola, sinabi ng Supreme Court na unconstitutional, so we cannot proceed with this, what happens now? So, sa court naman ng House of Representatives. Well, sabi ni Attorney Bukoy, maghihintay sila sa kung anong gagawin ng Supreme Court. Yun ang kanilang hihintayin. Kasi, yun nga, sinabi ni Bukoy na kapag sinabi ng Supreme Court, kunyari,
Speculative, oo. Pero kung balik na rin nila, yung naunang desisyon nila, walang magagawa ang Senado kung hindi mag-reconvene as an impeachment court. So, hihintayin nila yung magiging hakbang ng Senado. That's why their call really is to stay cautious muna sa ngayon kasi we don't know now what will happen. Yep, yun ang kanilang panawagan na hintayin muna ang magiging sagot ng Korte Suprema sa kanilang motion for reconsideration. Okay, maraming salamat Gab Lalu mula dyan sa House of Representatives. Babantayan natin yung perspektibo naman ng prosecution panel pagdating dito sa usapin ng impeachment.